Sarap na walang susi. Wireless key. Yot! Kuya, bomba! Wala nun. Wala! Mahina pala ito motor mo eh. Wala pala tulog eh. Kuya, bomba! Ayan. Wala! Sa akin, kahit saan. Kuya, bomba! Yun! First gear. Yun! Let's go! Sobrang nakakapanibago naman to. Sobrang nakakapanibago. Medyo adjust natin yung ating side mirror. So, okay guys, test riding a Honda's CBR pa rin yan nasa isip ko. Honda Winner X 150 Racing ABS variant. Bakit tinawag na racing? Probably because of the color. And what else? Maganda na rin na lahat ng variant ng Winner X naka sleeper clutch. And yeah, sobrang gaang gamitin, syempre. So, ulitin ko, this is my first content about an underbone motorcycle, 150 underbone motorcycle. Medyo wala tayong mga pagkakataon na makagawa ng content about underbones dahil nanghihiram lang din tayo sa ating mga kaibigan. Wala naman tayo sponsor, of course. But this is like the this is what's good about underbones, oh. Tight spaces, tight traffics, no problem. Very light, very nimble, plenty of power for a 150cc, so it's nice. Okay guys, ngayon lang ako nakapag-ride ng isang underbone, no? After maybe many years na yata, and I completely forgot how it's like. And ayan na nga, medyo hinuhulog niya ako sa harapan. Since wala tayong tangke sa pagitan ng ating legs, hinuhulog niya ako pababa sa harapan. I don't have much support, no? I don't have much support sa aking harapan to push myself back. So that is one of the things na personally ayoko sa isang underbone. It's not like very secure na i-drive or i-ride. And another thing, yung halos wala ka makita sa harapan mo. Kasi yung manibela, ito lang, oh. Dito lang sa harapan ko. So yung view ko sa harap ay very very clear, very very wide, unobstructed. Mamaya gamay ko na to. Slipper clutch, one thing na pinakagusto ko dito. Very smooth, buttery smooth shifting, downshift dahil sa slipper clutch natin. And yeah, yung gearing sobrang smooth din talaga, even na naka rear set tayo, no? So iba yung feeling syempre, pero it's still very very buttery smooth. That's a good pickup. That's a good pickup. That's a quick 75, I guess. Guys, ito isa pinakamagandang view sa gawin ng North Sagaray, no? Pero anggat na to eh, part na anggat to, this part. Hanapin nyo lang yung anong pangalan, no? Riders whatever, basta yun. Tight traffic, no problem.
Yeah. Easy peasy. Okay, madaling ipasok sa neutral. In-expect ko kasi na magbabago yung behavior ng gearing kapag naka-rear set, pero hindi naman. Actually, madali naman siyang, I mean, sobrang nakakapanibago, pero mga 10-5 minutes okay na. Medyo nakaka-adapt na yung ating katawan sa ating position. Pansin ko lang, no, marami tumitingin dito sa motor na to. Well, iba kasi yung dating ng kulay ng Honda Red na ganito eh. Especially yung talagang skim nito na pang Fireblade. Tapos gold yung mugs. Okay. Traffic. Easy. Ang daling i-balance. I mean, nalalasahan ko pa yung huling video ko about dun sa CB150X, and this is, oh my god, this is like night and day. Kung sa controls lang, ang sarap laruin, sobrang dali. Pasok-pasok yung mga singit-singit, balance. Oh my, this is like a toy. Guys, hindi pa ako nagbababa ng aking paa mula kanina sa pagsingit-singit. Ganun siya kadaling i-balance. Or siguro nasanay na lang din tayo sa medyo mabigat na 150cc. If you bank it, you have to put your weight outside. Pero yung sa puwet di masyado kasi nga walang makapitan na tangke. So I'm just putting my upper body out and just lessen the leaning ng motor. So makapag-lean tayo ng mas safe. And another thing, siguro in general na to sa mga underbone, yung ating handlebar wobbly or medyo malikot, especially sa mga kurbada. Hindi kagaya ng mga sport bikes na nakalock yung handlebar mo sa position na yan when you're in a angle. So very stable. So in general, yung mga underbone medyo malilikot ang manibela, but on the upper side or in the good side, maganda yung turning radius niya, and translate to a good, very nimble handling sa mga traffic especially. Ang daling niya isingit, ang daling iliko, ang gaan niya gamitin. So hindi ko magawa yung mga moves ko sa aking sport bike dito. Suspension wise, komportable naman, harap at likod. Medyo ano lang, medyo ma-rebound lang yung puwet sa mga uneven surfaces. Hindi naman sa mga lubak, no, yung mga uneven lang, like medyo mga wavy yung kalsada. Medyo sinisipa niya ako pabalik pataas, but overall it's a good suspension.
It's not on the sporty side, hindi naman din siya sa pinaka comfort side. Hindi ko kabisado yung gulong, so I'm not going to push this too much. Downshift, very smooth. Leaning angle ng konti. Kabilang pigi, gilid, alright. Okay, not bad, not bad. Pero yung gulong nga ang kinakaba ko. Medyo may lupa tayo ng konti. Buhangin pala, hindi pala lupa. Kita nyo na naman yung aking legs. Certified squid na naman tayo. Hindi tayo nakapag-pants. Yeah, I'm actually enjoying it. Sobrang gaang, no? Downshift to gear, third gear. Very smooth engine braking. A little touch sa front brake. School zone, slow down a bit. Yeah, medyo sinisipa ako ng suspension sa likod. Nadinig nyo yun? Sabi nung lalaki sa likod, Winner X. Very light throttle. You don't really have to squeeze it. Type-C. Just 2 fingers. Grippy din kasi yung yung rubber, so that's good. That's really nice. Uy, kawayan. Final destination. Ayoko tumabi dyan. Okay. Very nice. Noong unang ginamit ko to sa Corbata, takot ako eh. So dahil wala nga siya tangke dito, when you're doing engine braking on the corners, pag slow down ka, so yung wrist mo ang sasalo ng weight papunta dun when you're doing your braking. Well, yun yung mga underbones.
So di naman tayo professional rider, pero alam ko may mga mas magagaling dyan na talagang mga professional na rider ng underbone na kumakarera talaga professionally. So they know what to do, and I partially know yung mga konting kailangan kong gawin. Medyo malupa. Lalaki ng bato dun ah. Kinabahan ako dun ah. Hey, nanginig yung tiyan ko dun ah. Okay. Ouch. Whew. Nice. That was nice. I enjoyed that. Iinom lang ako ng malamig dahil medyo may adrenaline tayo ng konti. So that's the Winner X. Winner ba? Yeah, spirited riding. Pwede. I like it. Okay guys, I guess this is the most beautiful underbone now dito sa Pilipinas. I mean, look at it. And may mga vent tayo dito. Meron tayong fake vent dito. And meron din tayong ram air dito para palamigin yung nuclear reactor sa loob. Joke lang. Walang purpose yan. Ram air na yan. But aesthetically it looks good. Looks good. Very clean lines from the back also. Napaka-solid ng kanya mga parts. So 6 o'clock na, naubusan na tayo ng sunlight. Hindi ko alam kung magagawa pa ako ng b-roll nitong motor na to. Medyo wala na tayong araw. So I'm getting very accustomed na sa ating motor. Medyo kabisado na natin siya. Sa puwitan ko naman, ayun pa rin. Pinupush pa rin niya ako pababa dun dahil nga walang tank. So that's the only thing na talagang ayoko sa underbone. And yung manibela na malikot. I mean, sa sports bike ko na 150cc lang din, but yeah, magkaiba talaga sila eh. You cannot wiggle the bike that you cannot wiggle the bike that much, no? Oh my god. Okay. Guys, fuel consumption natin, meron tayong 53.9. Are you kidding me? Sobrang tipid sa gasolina. Oh my god. I mean, minalwal na natin ng konti yun, pero we still managed to get a 53.9. Super quality. Naka 2 bars tayo. Kanina full tank to eh. So that's 2 bars. Medyo mabilis bumaba yung fuel gauge niya kasi maliit yung tank eh. Naninibago lang ako kasi yung sa CBR ko ang tagal mo ba ng fuel gauge kasi nga yun, naka 12 liters yun eh. So yun. Pero yung oh my god, yung fuel consumption natin
top notch, sobrang tipid. Guys, re-reset natin yung fuel consumption natin. And hindi kasi ako makapaniwala na naka 53.9 tayo, ano. So ginawa nating walwal na yun. But we're going to reset it and then see kung ano ba talagang reading nito, ano. Guys, naubusan tayo ng sunlight. But I just want to appreciate the beauty of this. I think this is the most beautiful underbone bike now in the Philippines. Solid shape, solid ang body, ang ganda ng mga linya, mga vents, ang ganda, parang sport bike yung belly, and a very solid body, no? So whenever I'm passing through a Honda dealership, kinukuha ng motor na to yung aking paningin. Kasi especially yung kulay niya, putok na putok. So ang daming makakapansin sa kulay niya pag dumaan. Naghahanap ng atensyon, kumbaga. Hindi ko pa na-try mag-ride ng Sniper, but on the looks, this is a bit better than the Sniper. I mean, look at this, man. Kung kailangan nyo ng pamalengke, kailangan nyo ng paghatid ng mga bata, magaang na motor, pang singit sa mga singit-singit sa traffic sa bayan, ganyan. And you want something racing ang datingan, fuel efficient, ito na ang mai-recommend ko sa inyo. Wala na akong ibang i-recommend na underbone. Winner ka dito. Medyo corny lang yung pangalan, no? Winner X. But kaya naman niya i-justify yung pangalan niya. May sticker lang ba itong HRC? Yeah, it's just a sticker, nilagay lang yata ni tropa. Then may sa Ducati sticker and Moto sticker and a Shell sticker. So sinasabi ni tropa na medyo mahina daw yung ilaw niya. Okay, I guess just enough. I mean, hindi naman siya yung ilaw na kailangan na sobrang lakas para sa mga like mountain side. Kita mo lahat ng paligid mo. But for everyday riding at night, lakas siya. Hindi siya mahina. Malakas siya. Okay naman, malakas naman. I mean, it's enough. More than enough. Pakiramdam ko naman sa acceleration niya is straight line. Like wala siyang parang peak power where saan sumisipa yung full power niya. It's like straight line going up hanggang dulo. So overall, it's good acceleration. Top speed, wala na, tapos na tayo sa mga top speed. Mga pabilisan. Naka-move on na tayo dyan. 150cc, pare-parehas lang yan, mabagal. Okay, tandaan nyo yan, guys. Huwag na kayo magpabilisan sa 150cc, pare-parehas lang mabagal yan, alright? So what can we say about the Winner X bago natin tapusin itong video na to? Well, it is the most beautiful underbone right now. Super sporty ang looks, napakaganda ng color scheme, especially itong ABS Racing variant natin. Napakatipid sa gasolina, hindi ako makapaniwala, parang hindi mo nga matanggap eh. Okay, very light. Ang height ko ay 5'9", very manageable ang weight, and ang riding height or seat height natin, recommended sa mga medyo racing ang puso, plus magandang pamasok sa trabaho. So overall, it is a well-balanced bike. Ano pa ba masasabi ko dito? Wala akong masabi. Wala akong masabing negative sa kanya. Medyo matagal-tagal na rin kasi akong hindi nakapag test ride ng isang underbone, so it's been a while. And sa panahon ngayon, sobrang spoiled na yung mga underbone natin ngayon, no? Na nabibili. I mean, naka wireless key, naka sleeper clutch, di ba? Saan ka pa? Sobrang tipid sa gasolina, napaka-pogi, sa presyo mura, 131,000.
medyo nagsiselos lang ako kasi syempre mas mahal yung CBR natin dito kahit luma na yun. Pero pampered na pampered tong motor na to kumpara doon sa aking CBR, no? So bago natin balik to doon sa may-ari, just wanna say I enjoyed riding this one. Medyo matagal-tagal nga tayo hindi nakapag-ride ng ganito. Younger days ko pa yung mga huling ride ko ng medyo mahaba-haba sa mga undergo na katulad nito. But overall, I enjoyed it. And yeah, super recommended to. So thank you for watching this JB and this JB Autowagan ride. Nasaan na yung hata? Ba't wala pa? Ang dilim-dilim ng bahay. Parang naibalik yung napabalik yung motor niya. Okay guys, see you in the next video. Ciao. Kapatid katanya pakai stop dari